How much did they cost? Life update, I just got my dream breast reduction. It's been on my bucket list for years. Mga 2021, 2022, hinintay ko lang talaga na magka-baby ako and mag-breastfeed ako. So, I'm gonna answer a few Q&As on this video. So, why did I have it done? First, ang bigat niya na talaga. Ang bigat niya, ang init, ang uncomfy, ang sakit-sakit na likod ko everyday, 24/7. Hindi na masarap yung tulog ko, guys. It's really that uncomfortable. Hindi ko na mahanap yung tamang pwesto for it kasi pag tumagilid ako, nakabagsak sila on the side. Pag tumagilid ako, nakabagsak rin sila. And then pag ganito naman ako matutulog, para ang bigat-bigat niya sa dibdib. For the record, they weren't ruined by my pregnancy and my breastfeeding. They have been going downhill for years because of weight fluctuations. I gain weight, I lose weight, I gain weight, I lose weight. So, every time na nagka-fluctuate yung weight ko, bumababa sila lalo. So, ayan. I had this x-ray a few years ago. Tapos, makikita nyo dyan na if you compare yung x-ray ko before and yung pinaka-recent na x-ray ko before my surgery, makikita nyo talaga yung laki ng binaba nila. Siguro merong factor na nag-breastfeed ako kasi super lumaki talaga yung breast ko that time. But again, ano na talaga sila, pababa na sila ng pababa over the years. I'm filming 2 cameras, by the way, kaya yung eyes ko pag ganun. First, I got a reduction and a lift. I'm not sure if all clinics can do that. But sa Bello, nagawa ko both. By the way, my doctor was Dr. BG. Sobrang galing niya. Thanks, Doc. Thanks, Bello. Can I still breastfeed? On my case, yes, kasi flap lang yung ginawa sa akin. In some cases na nipple graft yung gagawin, yun yung mahirap ata or wala nang chance na mag-breastfeed. So, flap yung ginawa nila sa akin. It wasn't a nipple graft, kaya kaya ko pa rin mag-breastfeed in the future. But, definitely, I'm not planning on having any babies anytime soon. Will they grow back if I have a baby again? Or if I gain weight? Yes. Pero if lalaki man sila, it's not going to be that much of a difference. Pain. It was super tolerable. Way easier than I expected. Honestly, akala ko hindi ako makakagalaw for weeks. But, parang day 2 or day 3, nakagalaw ko na yung arms ko. Nag-iingat lang talaga ako. But, pain was tolerable. There's this question na nagkaganyan daw ba sila dahil sa pregnancy and sa breastfeeding ko? The answer is no. Way back pa, I've always wanted to do this. They've been bothering me for years. They've been going downhill. Matagal na. So, every time that happens, yung back and forth na weight fluctuations ko, pababa sila ng pababa. So, yun talaga yung cause. But of course, I'm not gonna deny na nung nag-breastfeed ako, sobrang lumaki talaga sila. To the point na nalulunod na minsan yung baby ko. How much did it cost? Standard price at Bello is 450K. Depende kasi siya sa size, kung gaano yung tatanggalin, kung gaano kalaki yung tatanggalin, yung ibabawas. Another thing na magpapamahal is if kung ano yung gagawin nila sa nipples nyo, if it's going to be a flap or a nipple graft. And then, the scarring. A lot of you are bothered by the scar, kaya hindi nila pinapagawa. Pero sa totoo lang, I didn't care about the scarring anymore kasi super uncomfortable ko na talaga and I'm really in pain. I was warned about scarring, but comment below ha kung paano ko ma-share nang hindi ako natatag or nafa-flag ni TikTok. But I do want to share how they look like. Hindi ko lang alam kung paano. Kasi the scarring, it's so much better than I expected. Coming from someone na keloidal kami nag-expect talaga ako na magiging pangat yung scarring ko. But, ang ganda ng scarring ko. Hindi ko alam kung magician yung doctor ko, si Dr. BG. But, ayun, ang ganda ng scarring ko. I'm not bothered by it. Hindi siya pangit. Ang ganda. Ang ganda nila, actually. Was it worth it? Super. And if you want to do it, go do it. You deserve it. Honestly, it will not compare to the amount of relief that you will feel and the confidence that you will gain from it. It's priceless.
Another thing, what was my cup size before surgery? I think, double D. Super big na talaga nila. Hindi na ako sure kasi ang tagal ko nang hindi bumibili ng normal bra. Naka-support bra na kasi ako for the past 3 years. But, ayun, I think I was double D before my surgery. Yun kasi sinabi ng doctor ko rin sa akin. And then, ang wish ko was a little bit under cup B. Bye! By the